ito at sana mas magagamit natin yung savings na ito. Pero nag-decide yung Supreme Court after years after na may mga ilang provision din sa Disbursement Acceleration Program na labag sa ating konstitusyon. At actually yun palang pag-increase din sa program appropriations ng basta-basta na pinalusot at nakalusot doon sa Bicameral Conference Committee doon sa pinaka-ending na ng budget process natin taon-taon ay unconstitutional na. May mga lawmakers na nagsabi na ito ay labag din sa konstitusyon kasi kung may pinanukala yung Marcos administration halimbawa na budget sa simula ng budget season, dapat hindi yun tataas. Hindi pwedeng pataasin ng Kongreso yung amount na yun. Pwede lang nilang i-maintain o bawasan base sa tingin nila ay dapat natin kasi sa susunod na taon. Pero hindi nila pwedeng taasan. Pero ang nangyari dito, sir, grabe yung pagtaas doon sa budget natin. At tingnan natin kung gagawin ulit nila ito sa susunod na budget season para naman sa 2025. Opo, sabi ko ninyo, dapat mag-ingay dito ang taong bayan dahil nga ang kapakanan po ninyo, pangunahin po dito yung ng kalusugan, pangangailangan po sa benepisyong pangkalusugan ng mga miyembro ng PhilHealth. Ito po yung statement ni Secretary Ralph Recto. Basahin ko lang po, Profesora, para po kayong makapagbigay po ninyo reaksyon. Sabi niya po dito sa kanyang statement, the government cannot afford to let government-owned and controlled corporations have excess money and just keep it idle. As such, funds could be used instead for public investment. Hibernating funds can help the nation without harming government corporations. This way, the government does not have to inflict additional taxes, increase our debt, and put pressure on our deficit. Sabi ka Pilipino, natutulog lang yung mga perang yan. Sa halip na tayo ay magpataw ng karagdagang buwis, o kaya po naman umutang na naman ng dagdag, o kaya po palakihin po ang ating deficit, mas maganda ng pakinabangan daw ng publiko ang perang ito. Reaction please. Parang siguro sa ilang mga GOCC, Mang Ted, na merong sobrang pera ay actually pwede naman siguro, pero may mga dahilan din na bakit sa ilang mga POCCs ay dapat hindi talaga pwedeng galawin. Halimbawa, kung meron lang natutulog na pera sa PhilHealth, ay actually yung management ng PhilHealth, yung board nito, ang dapat gumawa ng mga paraan para magastos yung ganung klaseng sobrang pera sa pamamagitan ng pagpapataas din sa benepisyo sa mga miyembro nito. Halimbawa, kung hospital tayo, ay mas malaki sana yung natatanggap natin at sinasalo ng PhilHealth. Isa yung pamamaraan para magastos yung sobrang pera na yun. Pero nakalagay, napakaklaro, maraming batas na nagsasabi na dapat hindi basta ginagalaw itong pondo ng PhilHealth. At sa gayon din, itong pera ng PDIC ay napakalaking dahilan kung bakit dapat hindi galawin yung pera ng PDIC. Standby fund na yan kung sakaling merong mangyaring masama sa anumang parte dito sa Pilipinas. So, hindi pwedeng basta lahat na lang ng GOCC ay damay dito sa ganitong klaseng scheme na kunin ang sobrang pera. Napakahalaga na maging independent itong ilang mga GOCC dahil napaka-importante sa mga mandato dito maging sa kalusugan man, sa public system, etc. Okay. Professor, ngayon nga po sabi ko ninyo na napag-aralan din po ninyo yung pong provision ng pambansang budget tungkol sa ang program appropriations. Ng kanin nyo, ito ngayon nagkukumahog sila sa paghahagilap po ng pondo. Kasi po yung original nga, ang binabanggit nyo, 200 billion lamang mahigit ito, at naging 731 billion na. Dito po may listahan, dumami sa halip na 8, isa ngayon po umabot na ng 51 ang listahan ng mga proyekt, ng mga programa ng gobyerno na unprogrammed, kumbaga. Kasama dito yung pambansang pabahay, na dito po 8 billion pesos. Kayo ho ba, bilang isang ekonomista, hindi ho ba ang pabahay po napakalaking programa ng gobyerno, bakit napunta sa program? Tama kayo, Mang Ted. At kung titingnan din nyo yung purpose number 1, nakalagay for strengthening assistance for government infrastructure and social programs. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 225 billion pesos or around 30%.
doong unprogram appropriation. So, alam naman natin, yung konteksto natin ay paparating na itong eleksyon sa 2025. At may mga nagsasabi na baka ito yung motivasyon para sa pagpapalaki ng unprogram appropriations na dahil dito sa government infrastructure sa local level, especially as well as yung social programs, basically pamumutok ng pera, ayuda, etc. ay merong risk na baka doon mapunta yung unprogram funds na nililito mula sa mga GOCCs. At yun yung kailangan nating bantayan na hindi magamit basta-basta. Alam naman natin, of course, na talamak na vote buying, as well as yung ganyang klase. Talagang magpapagopogi at papaganda ang mga beneficiaries pagdating ng in the run-up to 2025. At dapat nating tingnan at bantayan at dapat hindi dito mapunta kasi grabe naman, nagkarapalan na talaga certain kung dito mapunta yung unprogram funds. Professor, yung bang nasuri din po ba na yung proposed budget para po sa DPWH sa National Expenditure Program o NEP pati sa GAA proposed budget nadagdagan eventually po sa nung ito po yung ilusog sa BICAP ng 176 billion pesos. Yun ho ba sa pag-aaral nyo naponduhan agad-agad? Kaya ngayon, ito tumawag sila nahanapan ng pondo yung mga hindi na pondohan kasama sa program. Yun ang isang bahagi ng estimate ng budget na hindi talaga. Pero yun yung kailangan natin batihan kasi kung halimbawa nakalagay dito sa mga purposes ko sa unprogram appropriation, marami namang mga infrastructure projects, halimbawa nakabanggit dito, Panay, Guimaras, Negros, Island Bridges Project, at iba pang mga infrastructure projects na kung napakalaga ng mga expenditure items na ito, ay ilagay na natin doon sa program appropriations. At dapat lang yung mga nakalagay doon sa unprogrammed appropriations. Ultimong yung graduation law ay nakita ko rin dito sa unprogrammed appropriations. Yung Marawi rehabilitation, maraming mga napakahalagang mga proyekto na actually magpapabilis sa pagpapaunlad ng ating bansa. Maging yung OWA, welfare services, etc. Siguro